Kainis, dapat nag-conary kang hindi mo alam para ako yung nagsabi. Wait, si Rizal, si Raulo? So, sinasabi mo bang hindi maganda si Sasa girl? Bakit nga ba si Rizal nasa piso at hindi nasa papel katulad nila Manuel El Quezon? Ang baba ng value ng piso. Uy, ano ka ba? May malalim na meaning kasi yun. Mas kalat ang piso sa buong Pilipinas kaysa sa papel. At ito ang most used money na meron ang mga Pilipino. At ito rin ang basic unit ng ating pera. Kainis, dapat nag-conary kang hindi mo alam para ako yung nagsabi. Charis, tama ka naman. Kahit ₱1 lang yan, madalas kasi natin ito nakikita at nagagamit. May malaking halaga pa rin ito kahit iniisip ng iba na maliit ang halaga. Hindi mabubuo ang 1,000,000 kung walang piso. Shala, small but powerful ang galawan. Malalaman mo na lang talaga na mahalaga ang piso kapag yan na lang ang pera mo eh. Taray, teka, magpakilala muna tayo. Ayaw nga pala. Hi guys! Ako nga pala ang inyong host na si Pinipining Teresa at kasama ko ang aking partner na si Pinipining MJ! At narito kami to tackle the meaning, purpose, and values of studying life and works of Rizal. Bakit nga ba ito pinag-aaralan? Di ba na lesson na namin ito nung high school? Yes, we have a law regarding that kasi partner. Alam mo ba ang RA 1425? At first talaga, I got curious kung bakit need natin siyang i-take. Out of all our heroes, bakit si Rizal din? Pero after learning about the law, ngayon, gets ko na. Ano ba yung law na yan? Ang alam ko lang kasi kilala natin si Rizal dahil sa No Limit Tangere o yung filibusterismo na nagbukas ng mga mata ng Pilipinos tungkol sa ginawa ng mga mananakop. Well, according nga sa law, dapat daw tinuturo ang buhay at ang mga words si Rizal sa mga kolehiyo para daw manatili ang ating nasyonalismo. Ay, oo nga. His values still matter today to remind us of our roots and values as Filipinos. Yun nga maganda at nakakabuti ang hangganan ng batas na ito. Pero girl, alam mo na, may mga ilan pa rin nang hindi sumasang-ayon sa pag-implement ng Rizal Law. Ha? Bakit naman? Ayaw nila matupad ito. Hindi ba't isa sa ating kasabihan ay ang Hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Dapat nating pag-aralan ng kasaysayan, especially kung si Rizal ay isa sa naging bahagi nito. Good of our ka dyan. Yan na yung pinaglaban nila Caro M. Recto at Jose P. Laurel nung sinulat nila to eh. Kaya pala may debate noon. Yes. Buti na lang pinagtibay pa rin ng Rizal Law para sa kabutihan ng kabataan ng ating bansa. Kundi dahil sa katalinuhan at pagsulat ni Rizal, hindi sana nabuksan ang kaisipan ng mga Pilipino sa katotohanan. Baka hanggang ngayon, bulag pa rin tayo sa kawalan ng kalayaan. Oo, alam mo ba the reason kung bakit ayaw nila? Dahil ang content daw ng kanyang nobela ay blasphemous na nakaka-epekto sa pag-aaral ng mga estudyante at marahil daw ay naka-encourage sila na umiba daw ang pananaw nila towards the recent condition of our church. And yes, buti na lang talaga na nalusutan nila to. Good thing na nagkaisa sila. Di ba ayun rin ang gusto talaga ni Rizal? Na bawat Pilipino ay magkaisa upang matamo ang kalayaan? Oo nga, Bi. So, di ba, tinitake natin yung subject na to ngayon. Share ka naman ng mga natutunan mo. Nalaman ko na si Rizal pala ay isang Kriole o galing sa Portuguese word na Criollo. Wait, si Rizal, si Raulo? Hindi Baliw! Criollo kasi yun, hindi Raulo. Ikaw yun. Sorry. A Creole, originally referred to people of European descent born in colonies. Pero sabi nga ni Nick Joaquin, yung mga Filipino Creoles, hindi pure-blooded Europeans, madalas may halong native blood. Pero mataas ang estado sa lipunan. Ganun pala yun. His family is from the Principalia class. Tapos isa pa siyang ilustrado, also called as the Enlightened Ones, who were the educated Filipino elite and were deeply influenced by the European liberalism. At alam mo ba, may dalawang grupo ng mga Espanyol noong kolonya sa Pilipinas. Sila yung mga Peninsulares at Insulares. Ay, oo. Sa pagkakaalam ko nga, ang Peninsulares ay yung mga taong pinanganak sa Spain, ngunit silang pinalaki sa Pilipinas. Pero ang mga Insulares naman, sila yung pinanganak at pinalaki naman sa Pilipinas. Buti na alala mo ba kasi tama ka. Ngunit may nakakalimutan ka pa eh. Ay, ano yun? Na ang tatay nila ay mga Espanyol at ang
ang nanay naman nila, mga Filipina. Hala, oo nga pala. Kaya pala nagkaroon ng hierarchy discrimination noon na ang mga peninsularis daw ay nasa itaas at ang mga insularis naman daw ay nasa baba. Makikita talaga natin doon na hindi talaga patas. Ngunit sa kabila nun, natulong lumaban ang mga Pilipino para sa pagkapantay-pantay ng kalayaan. Well, since si Rizal ay isang ilustrado at nakareceive siya ng good education back then, when education was the only privileged ones, the group of young men started propaganda movements that will be discussed later on. Ganyan talaga ka-powerful ang education, no? Imagine, Yes. na kaya nila mag-build ng reforms, propaganda movements, tapos naging liberal sila through literary works because they have enough knowledge kung ano ang nangyayari sa bansa at pag-aabusin nila sa mamamayang Pilipino. Well, alam mo naman, Rizal wanted to educate us first before mag-alsa ng isang revolusyon, and maybe that is what makes Rizal unique from the rest. Well, through his novels, namulat ang mga Pilipino and the Spanish government was threatened by his words. Ang mga salita pa lang yan ha, pero naging malakas ang impact niya sa iba. Hindi lang yan, because of his writings at na-witness din natin yun. Kahit wala na tayo sa panahon ni Rizal at sa contemporary period na. Naalala ko pa nga nung high school, kailangan magbasa ng No Limitang Oo. El Filibusterismo dahil kada kabanata may report na dapat gawin. Neto! Well, be, at least nalaman mo yung story, diba? Mahalaga doon is may natutunan tayo kahit sa tingin natin ay pampadagdag lang yan sa gawain. Oo nga no. Speaking of, may naalala akong karakter sa No Limitang Hire, nakahawig mo. Ay, alam ko na, si Maria Clara ba? Thank Hindi. you ha! Hindi, si Sasa girl. Ay, hindi. Si Sisa pala, sorry. Ay, grabe naman si Sasa mong yan, te. Mas mabuti nga kung kahawig ko si Sisa kasi maganda pa rin siya despite everything that happened to So, her. sinasabi mo bang hindi maganda si Sasa girl? Huy, hindi naman. I'm just saying that true beauty comes from within. Sabi nga nila, di ba? Emil lang, alam mo naman natanggap pa rin kita kahit Ah. ganyan ka. Enough na nga, let's get serious na. Serious? Okay na nga, be. Balik na nga tayo sa topic. Summarize natin yung discussion. So ayun na nga, naiintindihan ko na. Kaya tayo may life and works of Rizal dahil mandated ito ng batas at dahil din sa history, knowledge, and values na napakaloob ito. Tama ka dyan, partner. Alam mo ba, Rizal was a nationalist, Creole, and a reformist whose goal is to enlighten Filipinos by exposing the truth behind the Spanish colonization. Through his writings, alam mo ba yun? Well, he may not be alive right now, but his contributions kasi that has made for independence and not be forgotten. Well said! Kaya mga listeners, damayan nyo na kami sa mga upcoming episodes as we explore the life and works of Rizal. And yes, don't forget to follow and subscribe this podcast. Once again, ako nga pala si Binibining Teresa. At ako naman si Pinipining MJ nagpapaalam and this is Puma Podcast. Hanggang sa muli! May piso ka ba dun? Ay, wala Iyak eh. pa rin, wala lang pa rin. Wala nga. Hi guys!